Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Norman dito sa ating dulang Love and Memories. Masakit sa loob ko nang nalaman ko na isinama ni Roger si Maria na naman siya at kasama rin ang kaibigan niyang si Lenny. Sa araw na yun ay nakasalubong ko ang itay niya at nagpinuman kami at sinabi na gusto akong maging manugang ng kanyang itay. Kaya sinabihan ako na magtapat na kay Maria. Kaya isang gabi ay naglakas loob na ako para magsabi ng aking pag-ibig kay Maria. Pero pagdating ko doon sa bahay nila, ay nakita ko nakausap ni Maria si Roger. Ano ba naman itong kapalaran ko? Naunahan ako sa babaeng itinitibok ng puso ko. Bakit? Buti pa aalis na ako dito para hindi ko na makita ang gagawin nila. Baka maghalikan sila, mas lalo akong masasaktan. Pupunta ako doon sa tindahan at iinom ako ng alak. Bakit naman ganito ang nangyari? Mahal na mahal ko si Marian, pero hindi ko masabi ang aking nadarama sa kanya. Wala akong lakas ng loob para magtapat sa kanya. Doon ko na lang ibubuhos ang sama ng loob ko sa alak. Magpapakalunod akong iinom para mabawasan ang sama ng loob ko. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Pwede ba, Ruel? Bitawan mo ang kamay ko. Wala kang karapatan dahil hindi pa kita sinasagot, ano? Ano ba bang dapat kong gawin? Sabihin mo sa akin para magustuhan mo lang ako. Basta, ayoko nang makulit. Maghintay ka. Kung hindi mo kaya, may paraan naman. Ibalik mo sa iba na pwede kang sagutin kaagad. Pero hindi ko magagawa yan. Dahil ikaw lang talagang babaeng napupusuhan ka. Maniwala ka naman sa akin, oh. Baka naman may naninilalo sa akin kaya parang nagdududa ka pa. Pwede ba? Huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Dahil walang naninira sa'yo. Talagang ayaw ko pang makipagrelasyon. Sana maintindihan mo, Ruel. Sige, re-respetuhin ko yung desisyon mo. Nag-iintay ako. At sana pagdating ng panahon, ako pa rin ang piliin mo. Dahil tapat ang pagmamahal ko sa'yo. Huwag ka namang umasa ng ganyan na ikaw ang pipiliin ko dahil hindi ko pa nadarama ang sinasabi mo eh. Basta, isipin mo na lang na mahal kita. Ako lang ang nagpaparamdam sa'yo na nagmamahal sa'yo. At gagawin kong lahat para mapasaya kita. Anak, bakit hindi mo nasagutin si Ruhel? Mabait naman yung tao at may trabaho. Kaya kanyang buhayin. Ay naku, inay. Hindi nyo lang alam ang ugali niya. Halos lahat ng sweldo ay napupunta sa barkada. Wala siyang ipon.
Paano pag gusto na niyang mag-asawa? Ano ang gagastusin niya? Aasa sa mga magulang niya, ganun? Ano? Nako. Kung ganyan ang ugali ng isang lalaki, abay, dapat mo siyang iwasan. Baka ikaw pa ang maging kawawa at ikaw din ang aasahan niya. Opo, inay. Yun din ang iniisip ko. Hindi niya pinapalagahan ang pinanghihirapan niya. Sa palagay ko, hindi siya magiging mabuting asawa. Pero ano kaya ang gagawin niya kung hindi siya ang mapili mo? Di ka kaya gagawa ng masama? Hindi naman niya pwedeng pilitin ko ang sarili ko, inay, kahit hindi ko siya mahal. Kuan Marian, hinay-hinay ang pagsasabi mo sa kanya, ha? Kunin mo sa mahinahon na usapan. At sabihin mo na maraming babae na pwede niyang ligawan pa. Basta, hayaan ko na lang siya, inay, na manligaw sa akin hanggang siya ay magsawa at humanap ng ibang liligawan. Kasi sa nakikita ko sa kanya, inay, wala siyang tiyaga. Aling Ding, bigyan pa ninyo ako ng isang boning serbesa. Ay, Norman, malalim na ang gabi. Tama na yan. Dapat nang magpahinga ka. Kaya umuwi ka na sa bahay nyo. Bakit ba ninyo ako pinapauwi? Gusto ko pang uminom eh. Gusto ko malun sa alak. Ay, nako, bakit ka umiiyak? Ano bang problema mo, Norman? Norman, nandito ka pala sa tindahan ni Aling Miding. Mapunit ang ating kalali. Para may mapagsabihan ako ng sama ng loob ko. Ha? Umiiyak ka? Ano bang iniiyakan mo? Hindi, wala naman akong dapat na iyakan. Nako, huwag ka nang magkaila. At saka lasing ka na. Ang mabuti pa ay ihatid na kita sa inyo. Hindi, huwag mo akong ihatid. Dahil kaya kong may mag-isa. Sa gabing ito ay manggugulo ako dito sa ating barangay. Ano? Diyos ko, huwag mong gawin yan, Norman. Sige ka, masisira ang respeto sa iyo ni Marian. Wala nang silbi sa akin yan. Dahil nakita ko si Ruel na tinawakan niya ang kamay ni Marian. Kaya sa palagay ko, may relasyon na sila eh. Kaya mas mabuti kung iinom na ako ng lason. Ano? Nakakatawa ka naman, Norman. Hindi mo dapat gawin yan. Magtawa mo ko, Lenny. Dahil bukas, isa na ang malamig na bangkay. Kaya sabihin mo kayo, Marian, na mahal ko siya. Yan lang ang babae sa puso ko. Wala nang iba. Tama na yan, Norman. Halika na, umuwi ka na. At may importante akong sasabihin sa iyo. Halika na, samahan na kitang umuwi sa inyo. Ano? Sinabi ni Norman yan kagabi? Oo, friend. Talagang patay na patay siya sa iyo. Kaya lang, hindi kanya maharap sa personal. Umuurong raw ang kanyang dila. Nakakainis talagang lalaking yun. Matagal ko nang hinihintay na magtapat sa akin, pero hindi niya masabi. Mahirap naman na sagutin ko na wala naman siyang sinasabi sa akin. Yan nga ang problema niya. Dahil hindi niya masabi ang nararamdaman niya para sa iyo. Aba, may cellphone naman ah. Di mag-text siya sa akin.
pag hindi niya madiretsa sa akin? Ang sabi nga niya ay dapat na madiretso niya sa iyon ang kanyang pag-ibig. Ayaw niya sa text lang. Ang arte-arte pa niya. Kung talagang mahal niya ako, gagawa siya ng paraan para masabi niya sa akin ang kanyang pagmamahal. Mahiyain nga eh. Kaya intindihin mo siya. Kaya sumakit ang loob niya dahil nakita niya si Rohel, nakausap mo at hinawakan pa ang iyong mga kamay. Ano? Hindi kami naghawakan kundi sinamantala ni Ruel na hawakan ang kamay ko. Pero iniwaksi ko at sampalin ko sana eh. Kung ganun, kailangan na mag-usap kayo dahil ang alam ni Norman ay may relasyon na kayo ni Rohel. Diyos ko, sana mabigyan ng lakas ng loob si Norman para masabi niya sa akin ang kanyang nararamdaman. Kung hindi siya kikilos hanggang sa linggong to, pasensya na siya. Talagang sasagutin ko na si Ruel. Marian, anak, may itatanong ako sa'yo. Si Norman may laging dumadalaw sa'yo. Nagtapat na ba siya sa'yo? Hay naku, Itay. Naiinis ako sa lalaking yon. Wala siyang masabi kung tungkol sa kanyang nararamdaman. Puro lang siya kumusta. At pag tinanong ko kung anong sadya niya, sasabihin na wala raw, kundi makipagkwentuhan sa akin. Ano? Pero may sabi sa akin, talagang kursunada ka. Kaya sinabihan ko na nga na kailangan niya magtapat sa'yo. Baka nauunaan na siya. Tama Naunahan kayo, pa siya Itay. ng iba. Tama kayo. Kung wala akong mahintay sa kanya, baka sa ibang manliligaw ko na ibaling ang pagmamahal ko. Nakaw, Marian, huwag naman ganyan, ha? Baka nag-iisip din ng paraan yun para masabi niya sa'yo kung nararamdaman niya. Dahil siya naman ang gusto ko na maging manugang dahil mabait at mapagbigay. Ang Itay naman eh. Alam ko na kung Na. bakit siya ang gusto ninyo. Oh, Dahil kasundo niyo siya sa inuman. Nakikita ko lagi kayong magkasama dun sa tindahan ni Aling Miding na umiinom eh. nakaw, hindi naman. Kaya lang, gusto kong ugali ni Norman. Hindi gaya nung Rohel na yun. Mayabang. Hindi nga ako pinapansin kahit masalubong ko sa daan ako, parang aso. Ganun po ba, Itay? Oo. Mabuti naman at sinabi niyo yan sa akin para alam ko nang dapat kong gawin at masabi ko sa kanya na wala akong gusto sa kanya at di na niya kayo nire-respeto. Oh, bakit friend? May problema ka ba? Ang haba ng uso mo eh. Naiinis ako kay Ruel, friend. Ang gusto niya, pilitin niya ako na sagutin ko siya. Hindi ko naman siya gusto, lalo ng kanyang pag-uugali. Ang yabang-yabang. Ang mabuti pa, ay sabihin mo na sa kanyang totoo na wala kang pagtingin sa kanya para hindi na umasa. Ang iniisip ko nga, baka kung biguin ko siya, ay gagawa ng paraan para makuha niya ako. Sa bagay, tama ka rin. Pero kung nagtapat na sana si Norman sa'yo, di sasagutin mo na sana para may dahilan ka para tanggihan si Rohel. Ang kaso nga, friend,
hindi niya masabi-sabi sa akin. Kaya kahit gusto ko siya, ay wala akong magagawa, kundi maghintay kung kailan siya maglalakas ng loob para makapagtapat ng pag-ibig. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Dahil siya ang gusto kong maging nobyo mo. Dahil mabait, masipag, at alam niyang makipagkapwa-tao. Kaya lang, tameme sa akin. Kung ako ang kanyang kausap, hindi siya makapagsalita na ako ay mahal niya. Hindi naman pwede na ako ang magsabi sa kanya na mahal ko siya, ano? Di yun ang gawin mo para magkaroon na kayo ng relasyon. At tigilan ka ni Rohel na kulitin. Di ba? Gawin mo na, friend. Marian, kung wala kang pupuntang bukas, pwede ba kitang maimbitahan? Dumating na kasi yung uncle ko galing Saudi. Gusto ko siyang makausap. Ha? Pasensya ka na, Ruela. Hindi ako pwede bukas eh. May lakad kami ni Lenny. Nauna siyang nagsabi sa akin na sasamahan ko daw siya. Ganun ba? Siguro naman hindi kayo abutin ng maghapon. Di ba hintayin kita. Dahil gabi naman yung pagpunta ko sa uncle ko Naku! Mas lalong hindi pwede. Hindi ako papayagan ni Itay na lumabas sa gabi. Baka delikado ang panahon ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan Kung may magtangka sa'yo masama, kaya naman kitang ipagtanggol. Sa ibang araw na lang, Ruel. Huwag lang sa gabi. At sana, pwede kong isama ang kaibigan ko para payagan ako ni Itay na sumama sa'yo. Ha? Gusto ko sana ikaw lang para sa'yo mapupunta kung may mga pasalubong ko sa uncle ko. Kung ayaw mo isama yung kaibigan ko, mas mabuti na iba na lang ang yung isama. Kasi hindi ako pwedeng mag-isa lang na sasama sa'yo O ano, payag ka ba, Ruel? Payag ka ba? Visit. Hindi sumama si Marian. Kung siya lang sana na gusto pang isamang kaibigan na yun, paano kung mapak maisasagaw yung plano ko para maging akin na siya. Pero hindi bale. Sa ibang araw, para sumama siya sa akin. Kahit ganun ang sinabi niya, aasa pa rin ako na makakasama ko siya. At sa pagkakaroon ko ng pagkakataon na yun, gagawin ko ng dapat na naisip kong gawin para maging akin na si Marian. Pwede ba magtapat ka na agad kay Marian? Kung hindi, mawawala siya sa iyo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Lenny? Aalis ba siya? At lalayo na? Hindi naman. Kaya lang, ang sinabi niya sa akin, pag hindi mo pa raw masasabi sa kanya ang iyong pagmamahal sa lingkong ito, ay sasagutin na niya si Rohel. Ha? Kung Lenny, talagang minamahal ko si Marian. Siya lang babae sa buhay ko. Pero anong gagawin ko? Norman, totoo bang narinig kong sinabi mo? Ha? Naku, nandyan ka pala, Marian. Hindi
Hindi totoo ang sinabi ko, Lenny. Hindi. Ano? Bawiin kaya ni Norman ang kanyang sinabi na mahal niya si Marian. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na pinadala ni Norman dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.